Magandang araw mga karonda at magandang araw Bulacan. Kamusta sa ating mga kababayan? Ito ang Ronda Flashpoints. Hatid ng DZRR para sa mga balitang kailangan niyong tutukan. Ako ang inyong karonda, Fiona K. Molos. Nakasama niyo ngayong alas 5 ng umaga, ika-21 ng Pebrero. Bisperas ng EDSA People Power Revolution para sa karapatan ng ating mga kababayan. Narito naman ang headlines para sa ating mga balita ngayong umaga. Ilang mga suspect sa bangkay ng pulis na tatagpuan sa septic tank asa kamay na ng otoridad. Isang sanggolang na rescue sa Baliwag matapos subukang ibenta ng kamag-anak. 300 milyong pisong halaga ang hinihinalang shabu na bisto. Co-ownership sa mga kagamitan ng same-sex couples kinilala na ng batas. Para sa unang balita, nakatutok dyan si Fritz Anthony de Guzman. Fritz, ano na ang update sa kaso ng pulis sa septic tank? Ito na nga Fiona, 7 sa 11 suspect na ang nasa kustodiya ng pulis nitong ika-7 ng Pebrero sa kasong pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. na natagpuan sa septic tank nito lang ika-24 ng Enero sa Felicissima Village dito sa Mohon. Meron na bang nakikitang motibo ang pulis tungkol dyan? Ang sabi ni Bulacan Acting Provincial Police Director Colonel Angel Garciliano sa isang press briefing sa Camp Crame, may koneksyon ng pagkamatay ni Casaway sa kanyang anti-drug operations bilang miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 3. Fritz, sa mga nahuli ng pulis, kasama na ba dyan yung pumatay mismo sa biktima? Natukoy na ba nila kung sino? Mula sa investigasyon ng pulisya, nahanap na nila mismo baril na ginamit at nakilala may-ari nito bilang si alias Mon Julian Salamat na ngayon ay kasama na sa ilang nasa kustodiya ng pulis. Wala pa silang binababa na mas malinaw na mga detalye sa krimen mismo at usad ng kaso, pero sa ngayon Fiona ay titibugin na nila ang 4 pang suspect na di pa nahuli. Ako si Fritz Anthony de Guzman, Rumoronda para sa Bayan. Maraming salamat Fritz sa paunang balita. Sunod naman nating balita ay ang sanggol na muntik ng mabenta ng kanyang pamilya. Tinutukan yan ni Teresa Tejada. Teresa, ano na ang nangyari dyan? Fiona, inaresto ang ina, lolo at tiyahin ng sanggol matapos mahuli sa akto sa tangka nilang ibenta ang bata sa alagang 130,000 piso. Grabe daw. Ano daw ang dahilan ng pamilya, Teresa? Ayon sa Women and Children Protection Center o WCPC, sinabi ng mga suspect na gagamitin daw sana ang pera pambayad piyasa sa ama ng bata at para rin sa pangangailangan medical ng lolo. Kamusta daw yung sanggol? Fiona, nakaordina na ng pulisya ang mga social welfare office para matiyak na maayos ang pag-aasikaso at proteksyon sa bata. Nasaan na yung mga suspect? Nasa kustodiya na sila ng pulisya at nakatakdang harapin ang mga kaso sa ilalim ng anti-trafficking at child protection laws. Isang malinaw na paalala ito na hindi palalampasin ng otoridad ang anumang uri ng child trafficking. Teresa Tejada, Rumoronda para sa Bayan. Maraming salamat Teresa sa pagbabalita. Kaya talagang di biro ang kahirapan dahil grabe ang nangyayari. Ang Ronda Flashpoint ay babalik matapos ang isang paalala kaya abangan ang iba pa nating mga balita. Magandang araw Bayan. Ito ang alerto sa Bayan. Hatid ng mga paalala para sa inyong kaligtasan. Alam mo, Fritz, may nakita akong post sa Facebook kahapon. Isang senior citizen raw ang nakatanggap ng message. Akala niya galing sa bangko niya. Ay, yan na naman yung uso ngayon, di ba? Yung may link, no? Oo, pinapaklik siya para raw ma-update ang account niya. Pagka-click niya, nawala na raw yung laman ng ATM niya. Nakakalungkot kasi madalas mga matatanda talaga ang nabibiktima ng ganitong modus. At hindi lang yan kwento sa social media. Ayon sa paalala ng PNP, dumadami ang kaso ng online scams gamit ang peking links sa email, text at social media. Dagdag pa riyan, sinabi rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT ginagamit now ng mga scammer ang takot at pagmamadali. Kung may problema sa account o may premyo raw.
Paalala rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi kailanman humihingi ng password, PIN o OTP ang mga lehitimong bangko sa chat, text o email. Kaya tandaan po natin, huwag basta mag-click ng links, lalo na kung hindi kilala ang nagpapadala. Huwag magbibigay ng personal impormasyon kahit kanino. Kapag may duda, itanong muna sa anak, kaibigan o direktang makipag-ugnayan sa opisyal na hotline ng bangko. Para sa mga verified na babalat updates, bisitahin ang official Facebook pages at websites ng PNP, DICT at BSP. Tandaan po, kayo ang unang depensa laban sa scam. Ang kalaman may protection. Kaya mga kabayan, maging alerto, maging mapanuri at manatiling ligtas. Nagbabalik na muli ang Ronda Flashpoint. Ito na muli si Fiona K. Molod ang inyong karonda ngayong araw. Panibagong modus sa pagpasok ng iligal na droga na pisto. Ano ang detalye sa balitang yan, Alex Carlos? Nasamsam ng Bureau of Customs ang halos 300 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang joint operation dito sa Manila International Container Port o MICP nitong 10 ng Pebrero, Fiona. Paano daw yung kakaibang modus na ginagawa ng mga sospek, Alex? Ang ginawa nila dito ay ginamit nila mismo yung istruktura ng container para magtago ng mahigit 100 pakete ng shabu. Tinago nila doon sa top rail ng container van na dineklarang marble. Saan daw galing yung van na yan at anong ginagawa dito sa Pinas? Mula sa inisyal na impormasyon mula sa customs, nanggaling daw umano ang container van sa Afghanistan. Ngunit wala pang kumpirmadong simula at destinasyon ng cargo. Alex Carlos, Rumoronda para sa Bayan. Maraming salamat, Alex. Ang susunod namang nating balita ay hatid ni Jeraya Estadilla para sa mga LGBTQIA+ members. Raya, ano na ang balitang iyan? Fiona, kinilala ng Supreme Court ang co-ownership sa mga ari-arian ng mga same-sex couple. Ibig sabihin, maaari silang kilalanin parehong may karapatan sa property na kanilang naipundar habang sila ay nagsasama. Pero Ria, ano ang legal na basihan nila para dito? Ayon sa korte, nakasaad sa Article 148 ng Family Code na maaaring kilalanin ang co-ownership ng mga magkasintahan na nagsasama na sa isang bahay, lalo na kung sila ay hindi maaaring magpakasal ng legal. So hindi lang basta mag-partner, kailangan may patunay. Tama, Fiona. Nilinaw ng Supreme Court na hindi automatic ang co-ownership. Kailangan may pakitang aktwal na kontribusyon o ambagang parehong panig gaya ng pagbayad o pagtulong sa pagbili ng titulo o property. Malinaw na malaking bagay iyan sa usaping karapatan sa ari-arian. Oo, Fiona. Dahil sa desisyong ito, mas nabibigyan ng bigat ang ambag at pagsasama ng mag-partner, hindi lang sa status ng relasyon nila sa papel. Sa ngayon, inaabangan naman kung paano ito makakaapekto sa mga susunod na kaso kaugnay ng property rights ng same-sex couple sa bansa. Jeraya Estadilla, Rumoronda para sa Bayan. Maraming salamat, Ria, at mabuhay ang mga kabadingan. Magbabalik ulit ang Ronda Flashpoint matapos ang ilalim ng issue. Ilalim ng issue. Napapansin mo bang parang lalong lumalala yung baha at lunod na? At bakit parang November na, February pa lang naman? Ay nako partner, ayan na naman kasi sa project na hindi nabubuo. Naging ghost project tuloy, kaya siguro nakakilabot. Mga kababayan, nasa nang nawawalang kaba ng bayan? Flood control sa tag-ulan? Go pa ba? O napunta na sa iba? Noong July 2024, nagsimula ang investigasyon. Bilyon-bilyong piso ang nalaan pero biglang naglaho. At eto pa nga, madaming pangalan ng politiko ang sangkot, kabilang na ang dating action star. So ano na? May mananagot pa ba? O lilinisin na naman pagkatapos ng baha? Kaya nga, may mga pangalan pa na laging lumalabas na unti-unti na lang rin namang nalulubog sa limot at natatabunan na lang ng ibang issue. May mga senador, kongresista, at mga nakaupo sa gobyerno. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga Diskaya na nakakulong. Dagdag pa nga na halos 241 million nang naibalik sa gobyerno.
at hiwa-hiwalay pa ang pondo at posibleng madadagdagan pa yan. Samantala, yung Anti-Money Laundering Council ay nag-freeze ng pera sa mahigit 721 na individual at iba pa. Ay, napakarami naman talagang involved at patuloy pa rin hanggang ngayon ang investigasyon. Kaya nga, ang nais ng bayan, sana managot ang dapat managot. Pero, paano nga ba malalaman na gantong issue? Isang paraan lang para malaman. Yan ay ang manatiling mulat at makialam. Huwag magpalamon sa paikot-ikot na sistema. Hindi tatapos ang usapin ng katotohanan dito lang sa ilalim ng issue na sa nawawalang bayan. Eto na, nagbabalik ang Ronda Flashpoint. Kamusta muli mga kababayan? Ito naman ang ating mga karagdagang balita. China naghatol ng entry ban sa ilang opisyal sa Kalayaan, Pampanga. At impeachment complaint laban kay PBBM binasura sa Senado. Para sa balitang nakatutok sa entry ban, Shan Charis Kabigaw, Shan. Na hindi na pinapayagang makapasok sa China, Hong Kong at Macau ang 16 na opisyal ng Bayan ng Kalayaan, Palawan matapos ipatupad sa kanila ang entry ban ng Chinese Embassy. Bakit naman sila pinatawan ng ganyang hakbang? Ayon sa embassy, pinatupad nila ito bilang reciprocity o ganti matapos ideklara ng Kalayaan LGU na persona non grata ang ilang Chinese officials. Sino-sino yung mga tinamaan ng entry ban na iyan? Kasama sa mga pinagbabawalan ay ang mayor, vice mayor at ang mga konsehal ng bayan. Nirerespeto po namin ang desisyon ng China na pagbawalan kami pumapak sa teritoryo nila. Pangalawa po ay hindi po pinangarap na magbisita sa kanilang lugar. Hindi po big deal sa. Pero yung kanilang ginagawa, yun ang masakit sa amin. Harassment, yung nasasaktan, mga sundalo, mga mangingisdan natin. Ano daw ang gagawin ng Pilipinas tungkol sa issue na yan? Sa ngayon, inaabangan ng publiko kung paano tutugon ang Department of Foreign Affairs. Habang patuloy ang tanong, diplomasya pa ba ito o isa ng deretsahang pagpapakita ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Shan Kabigaw, Rumoronda para sa Bayan. Maraming salamat, Shan. At para sa pagtatapos na balita ng Ronda Flashpoint, nagbabalik si Karonda Erlinda May Avila para sa update ng impeachment complaint kay PBBM. Erlinda? Yun na binasura ng mababang kapulungan ng Kongreso ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito lamang ika-10 ng Pebrero at halos 300 ang bumoto ng pabor sa desisyon. Ano daw ang rason bakit nila tinuldukan yung complaint? Ang sabi ng Kapulungan FIO ay kulang sa substance ang naging impeachment na naglalaman ng mga reklamong betraying the public's trust, graft, corruption, and violating the Constitution na direktang konektado sa issue ng flood control scandal at sa pagsuko kay Duterte sa ICC. Sige, meron pa bang ibang update dyan, Erlinda? Bali ngayon na inasa walang bisa na ang complaint sa Pangulo at lilipat na ang diskusyon ng Senado sa mga impeachment complaints na inihain naman kay Vice President Sara Duterte. Erlinda May Avila, Rumoronda para sa Bayan. Maraming salamat, Erlinda. Dito na magtatapos ang Ronda Flashpoint. Muli ako si Fiona K. Molod, ang inyong karonda. Pero di dito magtatapos ang pagbabalita. Abangan ang programang Ronda Chika ni Dana Macapagal matapos ang alerto sa bayan. Maraming salamat mga karonda at ingat palagi. Alam mo, ang batas. What if may mag-video sa'yo sa labas, tas bigla mo nalang nakita sarili mo online at viral na? Awkward, diba? Pero ito, hindi porket nasa public place ka, free content ka na. Exactly! Lalo na kung walang consent at ginamit pa for clout, panlalait, or memes. Ayon sa Data Privacy Act of 2012, may limit kung paano pwedeng gamitin ang photos at videos ng isang tao. Lalo na, pwede itong makasira sa dignidad, reputasyon, o kaligtasan niya. So kung nangyari to sa'yo, anong pwede mong gawin? Una, pwede mong i-report yung post sa platform. Pangalawa, pwede kang magreklamo kung ginamit siya without permission.
At para naman sa mga mahilig mag-post, friendly reminder lang, hindi lahat ng magva-viral ay pwedeng i-upload. Think before you post, know your rights, know your limits. Ito ang Alam Mo ang Batas. Magandang araw mga kachika, ako si Dana Macapagal at para sa ating showbiz news, ang pinakamainit na tambalan sa digital world, bibida na sa screen. Magsasama-sama sa unang pagkakataon ng kapamilya actor na si Brent Manalo bilang unpredictable na si Gio at ang content creator na si Mika Salamanca bilang palabang si Luna para sa pinakabagong series na The Secrets of Hotel 88. Itinuturing na dream come true ang proyektong ito dahil sa pangmalakasang collaboration sa pagitan ng naglalakihang networks na ABS-CBN at GMA. Bumibida rin sa star-studded cast ang dating housemates na sina Bianca De Vera, AC Martinez, Ralph De Leon, River Joseph, Dustin Yu, Clarice De Guzman, Esnir Ranolio, Cyril Manabat, Josh Ford, Kira Ballinger at Will Ashley. Iikot ang istorya sa pagtatagpo ng magkakapatid na Fernandez sa misteryosong Hotel 88 matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ng kanilang ama na balot ng mga lihim at unos. Ipinamalas naman nina Mika at Brent ang kanilang bagong hubog na galing sa pag-arte sa ilalim ng direksyon ni Henry Keating kasama ang mga veteranong sina Dominic Ochoa, Gardo Versosa at Ina Raimundo. Huwag palampasin ang premiere ng The Secrets of Hotel 88 ngayong February 23 sa iWant TFC at March 2 naman sa GMA Prime. Para naman sa susunod nating showbiz news, nandito si Robilyn San Antonio. Robilyn? History has been made. Ang pinakabatang reyna is now officially crowned. Sa edad na 18, ginulat ni Asia Rose Simpson ang buong bansa matapos sungkitin ang titulo bilang pinakabatang nagwagi sa Miss World Philippines. Ang ating Phil-Am Missionary Queen ay hindi lang basta rumampa dahil hinakot din niya ang mga major challenge awards tulad ng Talent at Beauty with a Purpose. Bata pa lang ay hasa na sa entablado si Asia dahil namataan na natin ang kanyang husay sa gymnastics, sa mga reality shows na Pilipinas Got Talent at Cheer Moment. Sa crucial na Q&A, binigyan diin niya ang responsableng paggamit ng social media upang maprotektahan ang creativity at mental health ng kabataan. Ngayon ay handa na ang ating makasaysayang binibini na sungkitin ang pangalawang Blue Crown para sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Yan ang latest showbiz. Ako si Robilyn San Antonio, rumoronda para sa bayan. Maraming salamat, Robilyn. At yan na nga ang ating Ronda Chika para ngayong araw. Muli ako si Dana Macapagal, rumoronda para sa bayan.